Kapayapaan po ang sumainyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay ng programang ito. At patuloy po tayong nagpapasalamat sa Panginoon na laging nagpapahintulot na tayo ay magkasama-sama sa mahalagang pagkakataong gaya nito sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita mula sa mga banal na kasulatan na ipinaglilingkod sa atin ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Miknea, na muli ay inyong makakasama sa paglilingkod na ito o sa pag-aaral na ito ng mga salita ng Diyos. At siyempre po, patuloy nating nakakapiling ang pangunahing tagapagsalita sa programang ito, ang kapatid na Niraya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Niraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Miknea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Muli po isang panibagong paksa ang inihanda ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. At ang paksang niloob ng Panginoon na sa araw na ito ay atin pong sama-samang pag-aralan at talakayin ay may pamagat na ang Panginoon ay mapagpatawad. Alam niyo po, mga giliw naming taga-subaybay, sa gitna ng ating mga pagkukulang, pagkakamali, at mga sandaling nadarama natin ng bigat sa ating kalooban, may isang katotohanan na laging nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang Panginoon na mapagpatawad. Opo, hindi niya tinatanggihan o binabaliwala ang sino man na lumalapit at nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Sa Kanyang awa, may pagkakataon tayong magsimula muli, magbago at maranasan ang pagpapatawad ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay tunay na mapagpatawad. Kaya kapatid na Niraya, para po mapasimulan natin ang paksang ito, agad po ay magtanong tayo sa pamamagitan ng pambungad na pagtatanong. Saan po nakasalig ang katotohanan ito na ang Panginoon ay tunay na mapagpatawad? Ang sagot po ay mababasa natin sa aklat po ng Awit. Ang kapitulo ay 86 at ang bersikulo po ay 5. Pakibasa po, kapatid na Miknea, ang sagot ng Biblia. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat na tumatawag sa iyo. Kung saan po nakasalig ang katotohanang binabanggit sa ating paksa na ang Panginoon ay tunay na mapagpatawad, marami po itong saligan. At ang isa sa nagpahayag ng saligan ay ang haring si David, batay po sa mga awit ng kanyang pagpupuri sa Panginoong Diyos. Sa talatang ito ay sinabi niya na ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad. Sa panahon pa ni Haring David, kapag siya'y sumasamba, kapag siya ay nagpupuri sa Panginoon, isa ito sa nilalaman ng kanyang pagpupuri, ang katotohanan na ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ay mapagpatawad. At hindi niya lang po ito inaawit. Sapagkat ito nga po isang katotohanan, pwede natin sabihin na
ito rin ay isang testimonyo batay po sa naging karanasan niya na siya rin naman ay pinatawad ng Panginoon. Ang Panginoon ay naging mapagpatawad sa kanya. Kaya yung sinasabi sa ating paksa na ang Panginoon ay mapagpatawad, ito po ay isang katotohanan at ito ipinapahayag ng mga unang lingkod ng Diyos at naranasan nila sa panahon na sila'y magkasala, magkamali, sa halip na sila'y parusahan ng Panginoon batay sa kanilang mga naging pagkukulang at kasalanan, palibhasa ang Diyos ay mapagpatawad, naranasan nilang bigyan sila ng Panginoon ng pagkakataong magsisi, magbago, at nang makita ng Diyos yung kanilang pagsisisi at pagbabago, naranasan nila ang pagiging mapagpatawad ng ating Panginoon. So maliwanag po ang ating narinig, mga giliw naming tagapakinig. Ang katotohanan ng sinabi ni Haring David na nakaranas at nakasaksi ng kagandahang loob at pagpapatawad ng Diyos. Kaya nasabi niya, ang Panginoon ay mabuti at mapagpatawad. Kaya maliwanag na hindi lang po basta salita ang kanyang sinabi. Naranasan niya mismo ang pagpapatawad ng Diyos sa kanyang buhay sa kabila ng pagkukulang at pagkakasala. Pero ang tanong po, kapatid na ni Raya, papaano po napatunayan at naranasan ni Haring David ang pagiging mapagpatawad ng Panginoong Diyos? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa muli natin sa Aklat ng Mga Awit. Ang kapitulo po ay 32 at ang versikulo ay 5. Sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi inilihim, ako'y nagpasyang sa'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Sa mga talatang ito na ipinapahayag ni Haring David ay napatunayan niya at naranasan ang pagiging mapagpatawad ng Panginoon sa pamamagitan ng tatlong bagay. Sabi niya, ang kasalanan ko ay aking inamin, una. Pangalawa po ay ang kanyang mga pagkakamali ay hindi niya inilihim. At ang pangatlo, nagpasya itong ipagtapat sa Panginoon. Kumbaga, ikinumpisal niya sa Diyos yung kanyang mga pagkakasala, kasalanan, at kahit sa mga noon ay kinakasangkapan ng Diyos gaya ng mga propeta. At dahil sa kanyang pag-amin sa kasalanan, kasi meron pong mga tao na kaya minsan hindi nakakaranas ng pagpapatawad, nagkasala na nga ayaw pang umamin. Pinagtatakpan nila yung kanilang kasalanan, kaya hindi sila nakakaranas ng kapatawaran. At yung iba, nagkakamali na nga, nangangatwiran po. So, yun ang sa mga tao eh. Pero si Haring David, nung siya magkamali, hindi niya inilihim. Hindi niya yung pinangatwiranan. At sa halip, ang naging kapasyahan niya, ipagtapat ito sa Panginoon at ipagtapat sa kasangkapan ng Panginoon. Yun po, dahil sa kanyang pag-amin, sa kanyang mga kasalanan, dahil sa kanyang hindi pagdilihim ng kanyang mga pagkakamali, hindi siya nangangatwiran, hindi niya pinapangatwiranan ng kanyang mga kasalanan at kamalian, at hindi niya inililihim sa halip iti kanya ipinagtatapat, dahil doon ay naranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon. At kung babalikan po natin yung kasaysayan ni Haring David, kahit hari, mga nasa mataas na posisyon, palibhasa ay siya po ay may pagkataong kagaya rin natin, hindi ko mo siya mataas ang posisyon na hindi na siya pwedeng magkasala o magkamali. So, nagkasala pa rin, nagkamali pa rin. Po ba? Ang isang kasalanan niya, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, may pagkakataon na siya ay nasa bahay-hari at mayroon isang magandang babae na naliligo. Nakita niya ang kagandahan nito at natukso o naakit siya. So, nung alamin niya na kung pwede bang maging babae o tagapagsilbi ng hari o mapangasawa ng hari, nalaman niya na yun pala ay may asawa na. Ang asawa nun ay isang sundalo o kanyang kawal. So, para maging
kanya ito dahil pinagnanasahan niya ito. Ibinilin niya na yung asawa ilagay sa maging frontliner sa giyera para pagka ito ay namatay, nabiyuda na yung babae, pwede niya nang maging babae o asawa ng hari. At yun nga po ang nangyari. Inilagay sa frontline yung sundalo o kawal sa panahon ng digmaan namatay at naging biyuda yung babae. Si Bathsheba po ba yung pangalan nun? So, yun. At dahil doon, ay kinuha niya ito para maging asawa. So, nalaman nyo ng isang propeta na ang pangalan ay si Propeta Nathan. Yun ay hindi kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ay isang malaking kasalanan na kunin mo yung asawa ng kawal. Hindi naman yung single, o dalaga. Kaya dahil doon ay sinita siya ng propeta. At noong una nga, parang iniisip pa si Propeta Nathan kung paano magiging approach sa hari. Ang sabi ni Propeta Nathan, hari, hatulan mo. Meron na niyang isang taong nasa kapangyarihan o mayaman, maraming alagang tupa. At meron namang isang simpleng tao, iisa lang ang tupa. Alam mo, ang ginawa niya ng isang taong nasa kapangyarihan, mayaman na maraming tupa, ipinapatayan niya yung may-ari nung nag-iisang tupa. Tapos kinuha nung mayaman yung isang tupa at inangkin. Ano anyang masasabi mo dyan, o hari? So, nagpupuyos ang damdamin ni David. Karapat-dapat anya sa kamatayan ng taong yan. Ang sabi ni Propeta Nathan, ikaw yun. So, paano ang naging yun? Ikaw, bilang hari, may karapatan kang magkaroon ng asawa, may karapatan ka rin magkaroon mga babaeng tagapagsilbi, pero itong kawal mo, nag-iisa lang. Kinuha mo pa, ipinapatay mo yung kawal at kinuha mo yung kanyang asawa dahil ikay natukso sa kanyang kagandahan. So, hindi na po nangatwiran. Hindi ginamit ni David yung kanyang kapangyarihan. Pwede sabihin, kung ibang hari, wala kang pakialam. Hari ako dito, masusunod ang gusto kong gawin. At pwede niya ipapatay yung propeta. Pero sa halip na maging ganun ang kanyang reaksyon, nang maunawaan niya yung kanyang kasalanan, inamin niya yon. Yung kanyang kasalanan, inamin niya yung kanyang pagkakamali, ipinagtapat niya at nagsisi siya, humingi siya ng tawad. Kaya sa halip na siya'y parusahan ng Panginoon, siya ay pinatawad ng Panginoon. So ang punto rito, nang sabihin ni Haring David na ang Panginoon ay mabuti at mapagpatawad, hindi lang yan isang lyrics ng awit na pinupuri ng Diyos, kundi batay sa kanyang karanasan, napatunayan niya talaga sa laki ng kanyang kasalanan, sa laki ng kanyang pagkakamali, nung aminin niya ito, nung ipagtapat niya ito, at nang ito ay hindi niya ilihim, nagsisi siya at nagbago, pinatawad siya ng Panginoon. So yun po mga giliw naming tagapakinig. Kaya napakahalaga po na kapag tayo ay nakagagawa ng mga kasalanan, lalo na kasalanan laban sa Panginoong Diyos, dahil ang Diyos naman ay mapagpatawad, ang kailangan lang po aminin, magsisi, at mangako ng pagbabago. At yan po ang ginawa ng Haring David. Nagsisi siya, kaya naranasan ni David ang pagpapatawad ng Diyos. Ito po ay sa pamamagitan ng kanyang pag-amin at hindi pagtatago ng kanyang mga nagawang pagkakamali. Siya nagbalik loob sa Diyos. Sa karanasang ito, mga giliw naming taga-subaybay, malinaw kung gaano kalaki ang awa at kabutihan sa sino mang tao na magsisisi sa harap ng Panginoon. Ngayon, kapatid na ni Raya, papaano po naman naranasan at napatunayan ng mga mamamayan ng bayang Israel ang pagiging mapagpatawad ng Panginoon? Ang sagot po ay mababasa natin sa kasaysayan na nasulat sa Biblia pa rin sa Aklat ng Mga Awit, 78:38. Pakibasa po, kapatid na Miknea. Ngunit siya, palibasay puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang mga kasamaan at hindi sila nilipol. Oo, madalas na inihiwalay ang kanyang galit at hindi pinukaw ang buo niyang puot.
Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Hindi lang si David bilang hari ng Israel ang nakaranas ng pagiging mapagpatawad ng Panginoon. Kahit ang mamamayan ng bayang Israel na nasasakupan ng hari si David, sila rin ay nakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon. Ang isa sa madalas na pagkakasala na nagagawa ng mga mamamayan ng Israel, yung pagsamba sa tinatawag na Diyos-Diyosan. Alam niyo po, pag binabanggit sa Biblia, yung mga gawang kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon, isa po yan. Yung ang tao ay sumasamba sa halip na sa tunay na Diyos na may lalang, ang sinasamba, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga bagay na nilalang. Pagka ganun ang ginagawa ng mga tao, sila po ay nagkakasala laban sa Panginoon. Pero palibhasa ang Diyos po ay mapagpatawad sa halip na parusahan agad, sa halip na lipulin agad ang mga taong ito, binigyan pa rin sila ng panahon, ng pagkakataon para magsisi, para sila'y magbago. Opo, naranasan at napatunayan ng bayang Israel ang pagiging mapagpatawad ng Panginoon sa panahon na madalas silang nagkakasala, madalas din silang pinatatawad ng Panginoon. Palibhasaan niya, ang Panginoon ay puspos ng kaawaan, ay pinatatawad sila sa kanilang mga kasamaan at hindi sila nalipol. Kaya yung kasaysayan ng bayang Israel hanggang ngayon, may mga Israelita pa rin, may mga matandang bansa na ang Israel sa kasaysayan. At bagamat hanggang ngayon, lagi silang hinigera, di po ba? Opo. Laging merong pagtatangka ang mga kalaban nilang mga bansa. Hindi pa rin sila nauubos. Hindi pa rin sila nalilipol. Kasi sa halip na parusahan sila ng Panginoon, binibigyan sila ng Panginoon na ituwid yung kanilang pagkakamali, unan yung kanilang pagkukulang, at itama at pagsisihan yung kanilang mga nagawang kasalanan. Sa gayon, nakararanas pa rin sila ng pagpapatawad at hindi po ipinapaubaya ng Diyos na malipol ang lahing Israel mula noon hanggang ngayon. Ayan po, talaga ng Israel, nung mga panong yun, sa kabila po ng paulit-ulit na pagsuway at pagtatakwil sa Diyos at pagkakasala, gayon nila naranasan ang paulit-ulit din na pagpapatawad ng Diyos. Naging laging bukas ang pagpapatawad ng Diyos sa kanila. Kung hindi kaya magiging mapagpatawad ang ating Panginoong Diyos, kapatid na ni Raya, ano po kaya ang mangyayari sa mga taong nagkakasala ngayon? Ipinahayag din po ni Haring David ang pwedeng mangyari kung ang Diyos ay hindi magiging mapagpatawad. Nasulat po ito sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 130, versikulo 3 hanggang 4. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? Ngunit may kapatawaran, taglay ka, upang ikaw ay katakutan. Ang mga salitang ito na binabanggit ni Haring David ay pwede nating uriin na rhetorical question o tanong na nagpapaliwanag. Opo. Sa pakikipag-usap niya sa Diyos ay sinabi, kung ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng mga kasamaan, sa ibang salita, kung hindi ka magiging mapagpatawad, ililista mo at gaya ng utang ay itatala ang tatandaan ng lahat ng kamalian at kasalanan ng tao, sino anyang makatatayo sa iyong harapan? So, ibig sabihin po nun, wala nang makatatayo sa harap ng Diyos. Wala nang magiging karapat-dapat sa Panginoon. Kasi, walang tao na hindi nagkakasali. Kumbaga, lahat na sana ng tao naparusahan. Lahat na sana ng tao napahamak. At kahit na mamatay at muling mabuhay ang mga tao, ay walang maliligtas kung walang pagpapatawad. Dahil lahat haharap sa hukuman ng Diyos, hahatulan ayon sa kanyang gawa, at mas marami pong masamang gawa ang nagawa ng tao, kaya lahat ay mapapahamak. Pero palibhasaan niya ay may kapatawarang taglay ka
upang ikaw ay katakutan o magkaroon ng reverential fear ang mga tao, umaakayo sa mga tao para magsisi at magbago. Sapagkat yun ang pinatawad ng kaunti, iibig ng kaunti. Ngunit ang pinatawad ng marami, iibig ng marami. Kaya mas marami rin mga tao ngayon na sa kabila ng pagiging makasalanan, pag naranasan nilang sila'y patawarin, bumabawi sila. Baga, yung masama, pag nagpakabuti yan, mas mabuti pa doon sa dating mabuti. Kasi, ang ano nila sa ganito lang silang paraan, makababawi sa Panginoon. Kaya, hindi maaaring ang Diyos ay hindi maging mapagpatawad, sapagkat kung magkakagayon, walang maliligtas. Pero salamat na lang, ang Diyos na ating Panginoon na kinikilala, sinasambat, pinaglilingkuran ay Panginoong Diyos na mapagpatawad, kaya nasa atin ang pagkakataon para magkaroon tayo ng spiritual na talagang magandang kinabukasan. Yung hinahangad ng Diyos at gusto rin natin sa halip na tayo mapahamak ay maligtas, magkakaroon po yan ng kaganapan. Opo, mga giliw naming tagapakinig, ayon po sa talata na ipiniliwanag ng kapatid na ni Raya, kung susukatin o ang Diyos ay magtatanda ng kasalanan ng tao at siya ay hindi magiging mapagpatawad, wala pong makatatayo na sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang tao po ay mananatiling nasa ilalim ng hatol at kawalan ng awa. Ngunit ang Diyos palibas ay may kapatawarang taglay, gaya ng nabanggit sa talata, upang siya ang wika ay katakutan. Ngayon po naman, kapatid na ni Raya, ano po ang aral na nais matutunan natin at ng ating mga tagapakinig sa pagkakilala sa Kanya bilang Diyos na mapagpatawad? Ang mensahe o lesson na dapat po ay maunawaan natin at pagsikapang may apply sa ating buhay, kaya ang Diyos ay naging mapagpatawad sa atin, ay para maging mapagpatawad din tayo. Mababasa po ito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 13. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanginuman, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Napakaliwanag po nito. Ang aral na gusto ng Diyos na matutunan natin, pagkatapos nating makilala na siya po ay Diyos na mapagpatawad, matutunan din nating maging mapagpatawad. Kung ang Diyos, paano niya ba hinaharap yung mga taong makasalanan? Ang damdamin ng Panginoon, naaawa siya, bunga ng awa. Sa halip na magalit at magparusa agad sa mga nagkakasala, pinapatawad niya, binibigyan niya ng pagkakataong magsisi, magbago, at pinatatawad niya. Kaya tayo, ganun din sana natin tratuhin yung ating mga kapatid, yung ating mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, ang ating kapwa-tao na nagkakasala sa atin, nagkukulang sa atin. Gayahin natin ang Panginoon. Sa halip na magalit tayo ay umiral ang pag-ibig sa kapwa at bunga ng pag-ibig ay mahabag tayo o maawa tayo sa mga nagkakasala. At bunga ng awa, matuto tayong magbigay ng pagkakataon para ang mga taong nagkakasala ay magsisi din naman, magbago, at kung humihingi ng kapatawaran o hindi man, ibigay natin yung pagpapatawad gaya ng Diyos na pinatawad tayo. Sapagkat kung hindi magiging gayon, sabi ng Biblia, pag hindi kayo marunong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin. Kaya sabi sa Biblia, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung sino man ay may sumbong labang kanginuman tungkol sa mga masamang bagay na nagawa sa kanya, kung paano pinatawad niya kayo ng Panginoon, gayon din ang inyong gawin. Kaya inuulit ko po, ang mensahe o aral ng Diyos, kaya napakilala siya sa atin bilang Diyos na mapagpatawad para tayo matuto ring magpatawad sa lahat o sa ating kapwa-tao. At kung magawa natin yun ay pagtulad
sa kalikasan at sa pag-uugali ng ating Amang Diyos. At nagtatanghal yon ng ating pagiging tunay na mga anak ng Diyos. So, ayan po mga giliw naming mga tagapakinig sa ating naging pag-aaral. Nakita po natin kung gaano kadakila ang kapatawaran ng ating Panginoon. Kung hindi siya magpapatawad, gaya ng nabanggit kanina, wala isa man sa atin ang makatatayo sa kanyang harapan. Kaya ngayon po ay tinuturuan niya tayo. Iniiwan niya sa atin ang mahalagang aral na dapat nating matutunan. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, gayon din tayo dapat magpatawad sa ating kapwa. Hindi po ito laging madali, ngunit sa harap ng dakilang kapatawaran ng Diyos sa atin, ay madali natin itong magagawa. Nawa po ang araling ito ay maging paalala sa ating lahat kung gaano kalaki ang ibinigay na kapatawaran ng sa atin, gayon din dapat ang handa nating ibigay sa iba. Nawa po ipagpala ng Panginoon sa ating lahat ang diwa ng mensaheng ito, basbasan ng Panginoon sa ating puso't kalooban mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.